You want to put my... Go and brush. Thank you. Ay, dying. Ihatag kay auntie dali ang tambal niya. O, like, mana? Nataga na siya? Bago lang? Oh. It's your fault. The way he's holding out his hand. Hello guys! Tricycle! Ang aming hanap buhay! Yahoo! Ako na lang nag-sound effect. So nasa tricycle ako ngayon. Time check natin. Tignan ko itong aking iPhone 18. Ayan. Thursday 28 December 2 PM. Ayan. No, ano to guys? Luxury to. My luxury phone. Importante to sa akin. Kasi nandito yung aking GCash code. So nag-tricycle ako today dahil naghanap buhay yung aking sasakyan, which is very good. Supportive ako guys pag yung aking sasakyan, yung acting van ay merong mga pa-extra-extra, merong mga nag-aarkila. So maraming salamat sa inyo mga taga-Jensen at yung mga nakakakilala sa akin na nagme-message para rentahan yung aking sasakyan. Sana hindi ako napahiya sa inyo, pagpasensyahan nyo na. Pero ngayon ako'y pupunta sa bangko at nag-tricycle ako galing sa bahay, pinatulog ko lang yung mga bata. So ngayon meron ako mga importanteng lakad na hindi ko pwedeng i-postpone. Kaya let's go. Unang-una kong gagawin, pupunta sa bank para kumuha ng konting salapi. I-withdraw ako ng 500 pesos. Let's go. Effort ako mag-withdraw ng 500 guys. Ay, alright guys. Bye-bye. Naglalakad, kanina pa ako naglalakad. Hindi ko alam na meron palang amorseko dito sa aking leggings. Ikaw amorseko ka. Sa bagay, kahit saan ka maabot sa buhay mo, sa amorseko pa rin ang balik mo. Yahoo! Let's go guys. A few moments later. So, nakalabas na ako ng bangko. Ngayon nandito na ako sa opisina ng aking bahay. Yung bahay ko talaga na nag-iisa. At ako'y mag-check ng aking account at magkano ang aking utang sa bahay. So may nagtatanong pala sa inyo kung magkano, hindi mo kung magkano, kung saan yung bahay na nakuha ko. Bali under po yun sa Agan. So ang akin ay nasa Agan, Katanggawan. So sa mga interested po, pwede nyo akong i-message para ma-connect ko kayo sa mga kilala ko na trusted agent. Ayun. Once again guys, Agan, Katanggawan ako. Maganda yung bahay doon at kung doon kayo bibili, magiging customer ko kayo ng ice cubes. Magbibenta ako ng ice cubes doon guys, at least para yung ice cube namin everyday ma-free na siya. So yeah, tara mag-check tayo ng utang natin. Let's go. Alright guys, tapos na ako sa Agan office at nalaman ko na sinampal nila ako ng katotohanan. So akala ko imagination ko lang ang lahat. Pero sinampal na nila ako ng katotohanan guys na meron talaga tayong bayarin sa kanila. Pero syempre like I said, dahil unang-unang bahay ko to, talagang pagtatrabahuan ko at talagang sisipagan ko pa ang pagbebenta-benta. Another thing is meron pa po mga bakante, and then meron pa mga bakante na katulad sa bahay ko. Again, Jensen po ito ha, Agan, Katanggawan. So kung interested po kayo, PhilHealth ko, thank you. So kung interested po kayo guys, wag po kayong mahiya na mag-email sa akin. Ilalagay ko yung aking email sa baba para makontak nyo ko, lalong-lalo na sa mga taga-Jensen. Ayan. Kasi kung sino pa ba naman yung papagkakatiwalaan ninyo guys? At least sure ball kayo na kapag na-scam kayo, pwede nyo i-post yung mukha ko. Kidding aside you guys, once again, i-contact nyo ako kung gusto nyo rin kumuha para magkapit-bahay na tayo at maging customer ko kayo sa mga benta-benta ko. Baka magbenta ako ng ice cube, baka mag-open ako ng laundry malapit sa bahay. Alright, so mamaya tayo mag-chika. Ngayon nasa PhilHealth na tayo. Let's go. Alright, so ngayon guys, andito na ako sa PhilHealth. As you can see, PhilHealth, your partner in health. Ako'y kukuha ng PhilHealth ID. Kasi yung schedule nila for ID is every Thursday lang. At tamang-tama, dahil Thursday ngayon, dinaanan ko na. Kahit wala akong sasakyan, nag-tricycle ako guys. Kasi malapit lang naman para gamit na gamit yung oras ko. Very productive. Let's go. A few moments later. Alright. Sobrang init guys.
Namalhan na ang lola ninyo, natuyuan na ako ng bongga. Wala na nga tayong love life. Tuyong-tuyo pa tayo sa init ng araw. Ay, uncle! Bumili ako ng Gatorade pala. Para hindi ako ma-dehydrate. Hi! Kaon ako. Kaon ka na? Oo. Hi, gang! 1,000 years later. Yan eh. Diretso Mukan bitaw nagtagbayti lagi palugit ko. Ya akong kauban akong anak di pa kayo kabalog kay labay di basurahan. Ah, Ay kuno kong anak di nagmusugot man kay ngano man. naglisod. Oh naglisod kay di siya kabalo. Kuha man yung papa ko diri. Sa di na ko pahala mo di na ko mo padiri di ko kabalo. Dahil sidan ka buhok niya palugit lang. Ah, Ya akong anak di kay kabalo. nagana no? Dagan kayo bayad pa gid nag ano sumuha. Ah, ang sound kanila itong agipalugit lang. Umbot kaulo nila. Mo ba? Kaya nga, ingon ako man, di man ko kabalo mo. Di ba sila masakitan og tiyan mukhaon na ni? Daghan man na sila da. Guys, dumaan lang ako dito sa mga buko stand. Bumili ako ng aking tubig buko. Para meron akong i-take today at saka bukas. Tinatanggal ko na lang din yung kanyang laman para kainin natin mamaya sa bahay. Masarap to, masarap yung kanyang buko lang, yung tubig lang na walang halong asukal. Lalong-lalo na ngayon, sobrang healthy nito para sa mga buntis. Alright guys, dahil malapit lang naman sa bahay, pinuntahan ko na yung aking napiling lying in, which is nandito lang sa barangay namin. So itong lying in na to guys, dito ko balak manganak. Bakit lying in? Kasi lying in, direct to the point. Walang madaming arte. At saka, of course, I'm hoping and praying for a smooth and peaceful delivery. And I'm hoping na mabilisan, no? Wala masyadong drama. Kasi ayoko talaga ng hospital, guys. So, pasok tayo sa loob. Magpapacheck up lang ako. Prenatal mode. And we'll see kung ma-check natin yung ating bedroom today. Let's go. Let's go sa go. Ahia, how do you feel now after the massage? A lot what? A bit better. And what do you say about the story last night during your massage? About the dwarf or the elves? What did your dad say about the elves? Dad didn't tell me anything about the elves. Does he believe in them? I don't think so because he doesn't believe in fairy tales. And you, do you believe in them? No, I believe in unicorns though. Unicorns. Have you seen one unicorn before? No, but I'm sure they're real. But how did you feel after the massage? I felt great and better, but I But you're still got having some it. sick. Yeah. So you're having another massage tonight. Chico, don't touch my things. So here in the Philippines, we call it hilot. Hilot? What does that mean? Hilot means massage in English. Cool. Do you enjoy it? Yeah, I need hilot. Because in Thailand, you don't do hilot, right? Yeah. Do you, Daddy does massage me sometimes. oh. But how do you feel when you get it? Do you feel sleepy, relaxed? I feel relaxed, yes. I feel like my bones are like stretching. And what did you have for dinner tonight? Jollibee burger. Did you enjoy it? Yes. Okay, I hope you feel better because there's New Year coming, right? We don't want to feel sick in New Year. I thought New Year already passed. That's Christmas. We have another game coming. Well, I better bring my party suit. Then yes, and you better be okay so you can play. But if I'm not okay then, That'll be boring. I'll have to skip the whole thing. And I don't want to skip it. Exactly. So get better, sleep, drink your medicine, get your massage from mama later. Okay? Yeah. Right guys, time check alas 9 na ng gabi. At ngayon na ako nabakante dahil kanina pagdating ko dito sa bahay ay chinek ko agad ang lagnat ng mga bata. So si Kuya Kahil bumaba na. Masaya ako. Ang kaninang mataas niya na lagnat is yung alas 5 ng umaga. Si Chico naman umuubo pa rin at patuloy yung pag-inom niya ng oregano. And then si Calvin naman ngayon ang nilalagnat. So nagpatawag ulit ako ng hilot para ipahilot silang tatlo. And then ako naman next. Yung akin naman parang relaxing lang na hilot. But still I am grateful kasi at least ako okay, alhamdulillah.
Kasi mahirap pag tayo yung mismo yung may sakit ng mga nanay. Ngayon, hinihilot si Calby. Then si Chico nahilot na din at nakatulog. So si Kuya Kahil na. Ganun lang yung ginagawa ko guys. Though, titingnan ko bukas kung ano yung reaction ng katawan nila after medicine and hilot. Kasi ngayon pa lang naman yung first day ni kulit-kulot kay Kuya Kahil. It's looking better na. Si Chico ay wala namang lagnat. Kumakain naman siya ng maayos pero meron siyang ubo. Na marami sa inyo nagtatanong. Itong tanong na to guys, ilang beses ko na nakita. And I think, hindi ko alam kung hindi ko pa ba siya nasasagot. Siguro nga hindi pa. So yung question ay, kamusta na yung tindahan sa Uganda? Alright, so uulitin ko na naman guys, ang mga negosyo na nasimulan namin ng tatay ng mga bata. Nung nasa Uganda, Africa ako ay ang pinakauna ay yung sari-sari store na maliit. Ikalawa ay yung farming. Merong pineapple garden at saka matoke o yung saging na garden. And then, ikatatlo nun, merong farming ng baka at kambing. Then, ikaapat is yung wholesale business at yung ikalima ay yung travel and tours. Na lahat ng business na yan ay involved ako. Except for the farming kasi wala akong masyadong alam. Pero sa travel and tour, sa benta-benta, at saka yung sa sari-sari store, at saka sa wholesale store, talagang involved ako dahil nga self-employed naman ako. I mean, nabibigay ko yung oras ko doon. So anyway, alam ko marami sa inyo yung mga nag-follow ng storya at kwento-kwento ng aking buhay at talagang nahook sa aking vlogging. Dahil dun sa aking video na sumasakay ako ng truck at inaasikaso yung tindahan ko na ang pangalan ay Chapakuku. Okay, once again yung Chapakuku, ang ibig sabihin nun ay humble person. Ayan. So, alam ko, ang dami-daming memories dun kahit ako, sobrang ang dami kong napagdaanan sa tindahan na yun. Ang tindahan na yun ay tumagal ng 1 taon. From the beginning, from scratch, hanggang sa umabot ng 1 taon ay nakasama ko yung tindahan. Na-manage ko yung mga tao, na-learn ko yung business from scratch. Kasi talagang nag-rent ako ng maliit na kwarto malapit sa tindahan. Doon na ako tumira, kasama ko si Chico, nagbe-breastfeed ako, sumasakay na ako ng truck. Kumakain na ako like a local around the village or around the area. Kasi probinsya yun around 3 hours galing sa bahay. And I would say na I really learned a lot. Sobrang nakakapagod yun at sobrang draining kasi hindi ko nakikita na may perang pumapasok dahil nakakasimula pa lang namin. Na ang dami ko ring, actually ang dami ko talagang natutunan sa negosyo namin sa Uganda, lalong-lalo na sa wholesale shop. Natutunan kong makisama sa mga lokal na Afrikano, sa mga employees namin. Natutunan ko yung ano ang style or ano yung level, ano yung technical part ng business dun sa Uganda, Africa. Nalaman ko kung ano yung mga disadvantages at advantages. Pero ang talagang nakita ko doon guys is sobrang hirap dahil ang hirap magpalago ng negosyo dahil hindi sila ready magbayad ng markup. Yun yung pinakamahirap. At around 6 months ng pag-hands-on ko sa business na yun, kasi 4 months old si Chico, 3 months old si Chico, and then tumigil lang ako ng magwa 1 year old na si Chico nung tumigil ako sa pagpunta sa tindahan. Okay? More than 1 year old even. So, napansin ko na sobrang hirap ng mga lokal na magbayad ng markup. So for example, kasi wholesale siya, ibig sabihin bulkuhan, isang karton, isang sako, isang case, mga ganun yung mga bentahan. So napapansin ko na kunyari ang capital na binibili namin is 10,000 Ugandan shillings or around let's say 100 pesos. So roughly lang to 100 pesos. Kung ang bentahan sa mga other wholesale shop is only 105 pesos. Alright? Hindi ka pwedeng sumobra compared dun sa mga competitors mo. Kasi kung sumobra ka kahit na piso, walang bibili sa'yo. Kahit pa ikaw mismo yung nagdi-deliver, ang hirap nilang magbayad ng markup para sa gasolina at sa labor at sa driver mo. So, sobrang hirap kasi
kahit na nasa probinsya ka na, ang dami pa rin competition, at bukod sa competition, ayaw nilang tumanggap na mas mataas konti yung presyo dito kasi dito kami kumukuha, or mas mataas konti yung presyo namin kasi dinideliver namin sa tindahan ninyo. Naging learning ko doon ay sobrang hirap mag-start ng isang negosyo na nanghihiram ka. Okay? Hindi ko alam sa Pilipinas, pero sa Africa, sobrang hirap. I would say na mas maganda siguro kasi ako talaga yung tumutok sa negosyo. Nakikita ko yung cash flow, nakikita ko yung expenses, nakikita ko yung gastos kada buwan, sahod, renta, tubig, kuryente, renta sa apartment ko, yung capital, magkano lang yung pumapasok na profit, bayad sa truck, bayad sa gasolina, bayad sa driver, sobrang dami. At kung ano man yung profit na nakukuha namin sa kada bulkuhan ng item ay hindi enough. So I was able to communicate that one sa tatay ng mga anak ko nung kami pa. Sabi ko sa kanya, ang hirap ng business na to kasi ganito yung nakita ko. But he was very hopeful, and I understand that kasi dapat kayo as mag-partner, dapat merong isa. Kung yung isa disappointed, dapat yung isa yung mag-uplift, right? So lagi siyang positive, lagi siyang high yung kanyang hopes. So during that time, okay, fine. I have the facts and I see what's happening, pero at least he has the spirit to keep on moving forward, right? So okay na, sabi ko sa kanya, that's fine, patuloy natin. Pero when I saw that we are even using the money that is not supposed to be for the business, that is not supposed to be for the wholesale shop, and we don't see that money return, doon ako medyo talagang nag-red flag. So sabi ko sa kanya, hindi pwede na nagnenegosyo tayo at hindi natin titingnan yung point na para tayong naghuhukay ng ating libingan, or naghuhukay ng napakalalim na utang, or naghuhukay ng problema or stress. Kasi fine, it's okay na mag-get even sa negosyo, pero yung every month nagne-negative ka, hindi siya okay. So, alam ko kung siya lang, gustong-gusto niya ipagpatuloy kasi gusto niya yung business na yon. Gusto ko rin naman, pero I don't see it working. Much more so nung nagsimula na kaming maging shaky yung relationship, nagsimula na nung nakita ko na yung resibo na nagpadala siya ng pera sa babae sa Hong Kong, doon na ako talagang nakapag-isip na if this is how you are going to be pagdating sa pera ng pamilya at pera natin, hindi talaga tayo aasenso. Okay? So doon ko na-realize na lahat ng pagod at sakripisyo naming dalawa. Kasi kahit na ako yung full-time, mentally at saka yung mga vacant na oras niya, ginugugol niya din doon sa tindahan minsan kapag kailangan or may problema, ganito, ganyan. Pero may mali kasi pera yan ng negosyo, pera yan ng pamilya, pera yan para sa mga bata, pera yan para sa expenses sa bahay. Bakit nakalabas? Ibig sabihin, kahit anong pagod ko, kahit anong pagod niya, kahit anong sakripisyo naming dalawa, hindi aasenso yan. Kasi imagine mo, konti lang yung profit, tapos yung lumalabas times 100 or times 1,000% nung profit na nakukuha namin, sobrang liit lang ng profit. Paghiwalay ako sa kanya dahil hindi ko na kayang tanggapin yung mga nangyayari sa marriage, hindi ko kayang tanggapin, lunukin yung disrespect, hindi ko kayang tanggapin yung pagsisinungaling kasi enough is enough na. Nag-draw na ako ng line, and for me it was already stepping on my line for my mental peace, my respect para sa sarili ko at pagmamahal sa sarili ko. I decided to let go. Ngayon, nung nag-let go ako ng marriage namin, nung kasagsagan na pinalayas ko na siya, and I decided na wala na kami kahit wala pa yung legal document, which is yung divorce, ay binitawan ko na rin lahat ng mga negosyo na involved ako. Kasali na dyan yung travel and tour tsaka yung wholesale business. Ngayon, ang last update ko doon sa wholesale business is I heard na isinarado niya na or in-stop niya na yung business. Kasi number one, hindi niya mamamanage yun, guys. Dahil siya ay full employed na engineer. Wala siyang oras, at kapag ganitong klaseng business, kailangan marami kang oras dyan. Kasi pag hindi mo tututukan yan, ay talagang maguguho yung business. Parang katulad lang din yan ng mga negosyo sa Pilipinas dito sa atin. Kapag hindi ka hands-on, wag ka nang mag-expect. So anyway, other than that, ang last ko pa na narinig doon ay talagang binayaran niya na lang yung balance ng renta
dun sa tindahan, yung Chapacuco, yung malaking wholesale shop. And then, I think it was, nilalet go niya na yung mga stocks na natitira. So, alam ko na hindi siya mag-work. Not unless meron siyang makukuha na mapagkakatiwalaan niya pagdating sa pera, na merong initiative at merong energy para sa tindahan. Yung sincere ang pagtrabaho. Dun sa Africa guys, sobrang hirap. Isa yan sa sobrang hirap at napakalaking challenge. At siguro kung pumunta yung taga Hong Kong doon na nakareceive ng pera, para siya na lang yung mag-asikaso ng business, ay siguro baka masolve pa. Pero wala hindi naman pumunta kasi nga binayaran niya na yung utang niya. So quits na kami. Anyway, other than that, ang natatawa ako. Other than that, yung travel and tour business naman, yun kasi hindi kailangan full-time yun kasi kailangan mo lang yun pag mag-meet ka ng client. I knew my stand on that business and I know that they can survive naman kahit wala ako kasi meron naman silang mga knowledge how to do that kind of business from scratch dahil sabay-sabay kaming nagtatrabaho kapag ka merong client, which is remote lang din, like pagpo-post ng mga packages, pag nag-inquire yung client, kakausapin, i-explain sa kanila yung itinerary, yung presyo, yung bayaran, yung down payment, pag nagbayad na, i-arrange yung trip until such time na maging successful yung trip at makabalik yung client. Minsan, meron pang visa involved. So, alam yan ng mga tao, yung konting staff na bumubuo dun sa Meraki Africa Safaris, Travel and Tours na sinimulan din ng tatay ng mga bata. Okay, so, Chapacuco, alam ko nagsara na yung tindahan kung yun. Nalulungkot ako pero wala akong magagawa kasi enough na guys, enough na yung ginawa ko para sa tindahang yun. Enough na yung pagod ko tapos malalaman ko na lumalabas pala yung pera papuntang Hong Kong sa taong walang ambag. At uulit-ulitin ko yan guys, uulit-ulitin ko yan kasi para sa akin sobrang kapal ng mukha ng mga taong ganyang klase. At wala akong pakialam kung ano yung sinasabi ng mga taong nakakilala kung sino man yung tinutukoy ko. Wala akong pakialam kasi alam niya yung stand niya as tao kung nag-iisip siya. Kaso during that time, hindi nga siya nag-isip. Alright? Naku guys, ako nanggigigil pa rin talaga ako pag naaalala ko So, yung sari-sari store naman na maliit naming tindahan sa probinsya ay nagsara na yon. Hindi pa kami naghiwalay dahil nga na-mismanage ng tao na pinili niyang mag-manage sa tindahan, which is kapamilya niya lang din. Yung pamangkin niya na pinili niyang magtao sa tindahan ay inangkin yung tindahan. So, nung inangkin yung tindahan, galit na galit itong tatay ng mga bata at naisipan niya na kung aangkinin mo yung tindahan, ikaw na bahala sa lahat ng problema niyan. At nung iniwan na namin lahat ng responsibilidad dun sa umangkin ng tindahan, di na bumagsak din yung tindahan. So, yan yung mga experience ko dun. Though, minsan hindi ako pabor sa mga ginagawa niyang moves at desisyon. Kasi kapag kayo pa or mag-asawa pa kayo, minsan kailangan mo talagang kailangan mong makinig or kailangan mong mag-let go kasi kailangan mong ibigay yung decision making na yon minsan sa partner mo. Ang farm naman siya na nangangalaga noon ever since, so walang problema doon. Sa garden naman ng saging at saka sa garden ng pinya, though meron akong share doon pero okay lang. Kasi iniisip ko, pagkain naman yon. Meron ding mga times na kumakain ng mga bata galing sa garden or for me, it's okay. Never mind. Kasi we've already had our fair share of everything. Of happiness, of suffering, of challenges, of excitement, of travels, of a lot of things. So, in the end, we can just call it again na kasi sobrang pangit yun guys, yung magulo na kayo dahil nga sa mga natutuklasan natin sa relasyon o sa pag-aasawa tapos pag-aawayan nyo pa yung pera. Enough na for me na yung nilalaban ko lang o yung patuloy ko lang na hinuhope at pinipray is yung kanyang maayos na suporta sa lahat ng mga bata. Hindi sa akin kundi para lang sa mga bata kasi ako kaya ko yung sarili ko. Okay? Yan lang yung hinuhope ko, yan lang yung pinagpe-pray ko.
So far, grateful ako kasi yung bahay sa Uganda ay nasa akin. And kung ano man ang nangyayari sa bahay na yon ay tatakbo para sa mga bata, gastusin ng mga bata. Kasi nga, hindi naman siya nagsusuporta sa mga bata sa ngayon. Lalong-lalo na sa mga pang-araw-araw, gastusin sa hospital. Yes, nag-uusap kami at hinuhope ko na sana tuloy-tuloy na yung pagpapaaral, mga hospital, sana ay hindi siya magkulang sa mga responsibilidad niya. So once again you guys, like I said, sana nasagot ko yung mga tanong ninyo about sa kamusta na yung negosyo ko sa Uganda. Kung ang tinatanong ninyo yung Chapakuku wholesale shop, nagsara na po yun dahil walang magmamanage. Wala na po ako doon at wala na po akong pakialam sa tindahan na yon nung naghiwalay kami. Okay? About sa travel and tour, patuloy po sila pero wala po akong idea kung anong level nila ngayon, kung ilang projects yung nako-close nila in 1 month, in 2 months, in 3 months. Wala na po akong pakialam doon. Ni-remove ko na rin yung sarili ko from that company. Yung sari-sari store na in-upload ko din sa aking YouTube channel, nagsara na yon before pa kami naghiwalay. Ang farming at ang garden, siya na po lahat ang namamahala nun. So yun lang guys, ang aking update sa mga benta-benta at kaperahan at kanegosyohan naming maliliit sa Uganda, Africa. Ayun. Oh, napagod yung madam ninyo ha. Sana clear na ang all. Sana clear na sa lahat. At sana ay naintindihan natin kung ano na nga talaga ang update. Anyway, masaya ako na i-share sa inyo yan. Like I said, tinatry kong ikwento sa inyo ang mga challenges ng buhay ko. Dahil there's no way na itatago ko yan. Kasi totoong storya yan ng buhay ko. Alright? Alam ko marami ibang tao dyan na may mga ganitong storya pero pinipili nilang manahimik. That's on them. But this is me and I chose to talk about it. I chose to share it. Kasi in any way, I still would like to inspire people, to educate people, and to entertain people with my own experience at hindi experience ng iba. Once again, you guys, ayun, ang taas ng ating litanya at naabutan na ako dito ng hating gabi. Ayan, baka mamaya may kikik at wakwak na dito, guys. Buntis pa naman ang lolang tindera ninyo. So, papasok na ako sa loob. Ayoko mag-ingay doon kasi nagpapahinga yung mga bata. And it's very quiet out here. Pero papasok na rin ako, magbibihis, maghuhugas, at magpapa-relaxing massage. Ayun. Maraming salamat everyone. Sana may natutunan kayo sa video na to. At syempre kung hindi pa kayo nakapag-like, subscribe, at nakapagsuntok ng bell button dyan, gawin nyo na. Para sama-sama tayo sa kwento-kwento ng aking buhay as single nanay ng 4 na Filipino-African kids. Once again, huwag nyo rin kalimutan mag-follow sa aming Facebook page, 4 at ako. Meron tayong mga mini vlog dyan at mga post din na mag-i-inspire sa inyo. Maraming salamat and I'll see you guys on the next episode.